Mindoro rin si Mama Realty kasi taga Mindoro kasi ako. Ito yung mga work ko nito is imagine mo sa 1,800 na accredited na real estate mga broker. Pero blessing sa amin kasi bago pala ako pero nasa top 5 ako. Siya si Nestor. Simple at mapagpakumbaba. Sa ilang taon niyang nasa industriya ng real estate, maraming parangal na ang natanggap. Ngunit ano nga ba ang sikreto ni Nestor sa tinatamasang tagumpay at paano siya nagsimula? Maluko ako, sabi nga tiyo, mayabang. Pero gusto ko yun. Ang nagkakapera ako, gusto ko magpasikat. Masarap. Pasikat ka. Ngunit ang kayabangan ni Nestor ay siya rin naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dati nagtayo ako ng business din. 6 months lang bumagsak. Kasi puro gastos, puro labas. Hindi ko malaki yung expenses. Meron din ako kasi yung isang naging partner ko, sabi niya graduate ko siya ng isang mekaniko, graduate siya. Nalaman ko na hindi naman pala. Kaya sabi ko, doon ko na tayo na nalaman na nadali na ako. Kaso nakapag-invest na ako. Dahil dito, labis na naapektuhan si Nestor sa nangyari. Ang dating yabang ay napalitan ng hiya na umantong sa depresyon. Pag mayabang ang gusto ng mga tao, lumaksa ka. Naranasan ko yun. Naglalakad na ako kasi puno ako ng problema eh. Naglalakad ako, mga 2 linggo, hindi na ako naliligo. Nag-iikot ako sa subdivision, sa mga magagandang bahay kasi gusto mong pasukin mamayang gabi. Gusto mong pagnakawan. Kaso nga lang nakaalala ko, baka mahuli ako. Paano kung mahuli ako, nilagang kahihiyan ng pamilya ko? Tinulungan siya ng kanyang ina para bigyan ng pangalawang pagkakataon. At ito rin ang naging daan upang makapanood siya ng programang magbibigay sa kanya ng pag-asa. Kung napanood ko daw sa 700 Club, sabi ni Sir Peter, kung wala ka ngayon, dapat magbigay ka sa Panginoon. Sabi niya, subukan mo ako. Minsan lang nangaman ng Panginoon, subukan daw, hindi ko subukan. Pero may alinaw pa rin ako. Pero sabi ko, kung nakayanan mo, nang napanood ko na yon, kumunlad siya, bakit hindi ko gawin? Simulan mo ngayon. Sige, bigay ako. Siguro mga 5,000 lang yun. Pero may dumating na biyaya, mga 900,000. Hindi tao. Ngayon, ang patuloy na pinagpapala ng Panginoon si Nestor at natuto sa kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagbibigay. Ang 700 Club, ang daming natutulungan. Ang daming, sabi ko, ang daming depressed people, alis magpakamata. Isa ako doon. Pero dahil sa kanila, sa pagbibigay nila, motivate at isa ako doon. Ako nga ako ng 700 Club. Bakit hindi ko parang ibigay sa kanila? Mula noon, sinama na namin ng asawa ko ang budget niya. Kahit anong nangyayari sa kumpanya, anong nangyayari sa atin, magbibigay tayo. Kasi yun yung loob natin. Kung gusto mo, pag marami kang anihin, marami ka dapat na itanim. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. At ang lahat ng bagay ibigay sa'yo. Alam mo, Joyce, si Nestor is a firm believer of the law of reciprocity. Even at a low point in his life, nagbigay siya. So alam niya yung law of sowing and reaping. Kung meron kang itatanim, talagang meron kang anin. But beyond that, he made his heart right first before God. Hindi kasi automatic yun. Lord, I'm gonna steal from this one and give to you and then I'll be blessed. No, hindi ka Yes. Your whole life, Yan. your heart must be right before God in order for you to be blessed. It doesn't just take giving and then you receive. It's a total commitment of a life surrendered to Christ. No, I think it's very good that you are clarifying that. Kasi some people might think, okay, so all I have to do is give. And then I'm going to receive. You need to have the right commitment. And you need to live righteous before the Lord. I will be blessed. So, I can't say anything after what you said. Because yun na yun eh. What else can you add to that? Except, meron kong idadagdag dyan. You cannot outgive God. That's it. God promises that